beloved Boss Mike Cervera. Mga kababayan, no, si Robin Padilla, tingnan nyo. Akala nyo ba marami pang mga DDS? Wala na ho. Ito ha, paliwanag natin. Yung pong ating senador naging kargador. Nakita nyo mga kababayan ko, sabi nga dito ni Anthony Comedya, sayang pinapasahod namin sa'yo, kargador ka na lang pala ng mga DDS. O, dating senador, naging kargador. Ayan o. Oh, yan yung dinala ho yung maleta, mga kababayan ko, na pirmado daw ng mga netizen na naglalaman ho ng 304,000 na mga pirma. Oo ha, mga pirma. Mga kababayan ko, ayan, tingnan nyo. Oh, sabi nga dito, Francisco C. Sagun, dito rin sa amin may mga nagpapirma pero para daw sa ayuda. Kita nyo? Sabi ko sa inyo kasi yung kaibigan ko ganyan din. Oo, doon sa lugar nila, dyan sa San Jose del Monte, nagpapapirma sila kapalit ng bigas ayuda. Oh, sabi rito, dadalhin daw nila sa taas at sasabihin ang kalagayan ng mga mahihirap. Baka sakali daw na mabigyan ng ayuda. Tapos sabi dito, baka yan na yung bit-bit nila. Sana, maleta, buti na lang di ako pumirma. Kita nyo? Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, bakit ko nasasabi na wala na hong taga-suporta si Sara Duterte at mga Duterte, mga kababayan, bakit ko nasabi? I-research po ninyo kung ilan po ang population ng Davao City. Ang population po ng Davao City, sa Davao City mismo alone ito sa Davao City lang tayo. Huwag na tayong pumunta sa iba't ibang mga lugar para hindi sila mahirapan mag-compute. Aqua rolls. Ito mga kababayan. Ito. Ang population ng Davao City ay 1.7 to 1.8 million. Nakuha nyo? Ngayon, sige, eto, sabihin natin mga kababayan, kung 1.8 million yan, tanggalin nyo na yung kalahati para sa mga kabataan. Yung mga wala pang muwang, wala pang kamuwang-muwang sa politika. At yung kalahati, sabihin mo ng 900,000. Mga kababayan, Davao City pa lang hindi pa nila nakalahati na mapapirma. Nakawa nyo? Hindi pa nila nakakalahati na mapapirma yung population ng Davao City. Wag na ho doon mga kababayan, sa 32 million daw sila talagang malabong-malabo na yun Wag na tayong umalis doon sa Davao City mismo. Kita nyo? Ang population, 1.8 million. Tanggalin nyo kalahati. Sige, excuse natin kasi mga bata, mga sanggol, di ba? Mga baby. 900,000 na lang ang pag-usapan natin. 900,000 na lang ang pag-uusapan natin. Bakit hindi pa nila nakalahati kung talagang marami pang taga-support at naniniwala kay Sara Duterte? At tandaan nyo mga kababayan, marami ng mga DDS na vlogger na tumitiwalag sa kanila. Tulad nga ho niyan ni AC, si AC Sigaw, ayan umalis na. Diba mga kababayan, sabi diyan kanina, nako po! Yun mga malalaking mga influencer yun. Sila AC Sigaw. May 3.3 million plus na followers yun. Di ba mga kababayan ko? Kita nyo? So ngayon mga kababayan, ang ibig kong sabihin dito, kung talagang marami pa ang sumusuporta kay Sara Duterte, mga kababayan, sana sa Davao pa lang, solid na yung pirma. Nakuha nyo po ba yung ibig ko sabihin? Nakukuha nyo po ba yung ibig ko sabihin? Erwin Barela? Marijo, nakukuha mo yung ibig ko sabihin? Viola? Peynabio, sa lahat ng mga bagong dating, Margs.
Oh, 'di ba? Sisigaw, hindi ay sa sigera 'yan eh. Nakuha nyo? Sa madaling salita, mga kababayan, yung pinapakalat nila na marami pa sila, fake news yan. Yung marami pa sila, maraming palatandaan na talagang wala na talaga silang taga-suporta, ito yung pinakabago. Yung pong hindi nila makuha yung pirma na solid sa Davao City mismo. Kahit doon na lang sila sana nag-ikot-ikot, baka kahit kalahating milyon nakakuha pa sila. Pero nga mga kababayan, nag-ikot-ikot nga sila ron, wala talaga. Kumain ng kumain sila ng alikabok. Wala na ho eh. At ang dami kasing nagpapatotoo katulad ho nito. Pasok. Guys, marami. Ito mga kababayan, ito si Kuya, ang daming expose nito. 'Di ba? Ang daming nag-expose ngayon, dating sekretary nila, tapos ngayon ito naman, yung nakakakilala sa Davao dahil taga Davao siya. Grabe ito, pakinggan nyo si Kuya, ha? Pakinggan nyo maigi ito. Pasok. Kaya wala na ho na naiwan sa mga taga-suporta ng mga Duterte. Pasok! Guys, marami na akong nakwento sa inyo, di ba? Tungkol sa buhay ni Digong noon na bago siya naging mayor at congressman at ngayon nung nakaraan ay naging Pangulo ng Pilipinas. Nakwento ko na sa inyo kung paano niya niluko ang mga Pilipino. Ikwento ko ngayon nung naging vice mayor yan siya sa Davao. Nung naging vice mayor siya sa Davao, kasi traitor talaga yan siya. Traitor yan. Yan si Digong. Traitor yan. Iba yan. Kita nyo mga kababayan ko alamin natin. Hindi naman porke sinabing traitor na ang isipin. Kailangan pag-aralan pa rin natin yung sinasabi niya. Tuloy. Napaka-traitor. Yung si Respicio, yun ang kasama ng nanay niya sa rally dyan sa Davao. Nung nanalo si Cory, naging bias siya, di ba? Tapos yung si Respicio, na nilagay ni Cory na... Pamilyar yung apelyidong Respicio, Pamilyar! Narinig nyo? Yung Respicio? Di ba yun yung abogadong nagpapakilala? Kaapelyido siguro. Doon ang pinagmulan nila. Hindi kaya, mga kababayan? Respicio. Mga kababayan ko, tingnan ninyo. Mukhang kaapelyido ng abogadong maitim na naging tauhan din ni Digong. Di ba? Sige tuloy. Kaya naman pala. Hindi naman pala purong Ilocano yung hayop na yon. Eto na. Respicio, dating mayor ng Davao. Yon. Dating kasama rin, sige tuloy. Mayor. Siniraan niya yon. Nako. Kasi traitor nga, di ba? Siniraan niya. Nanalo siya nung eleksyon. Kinalaban niya eh. Kinalaban niya. Nako. Tignan nyo mga kababayan, consistent yung kwento. Ibig sabihin, hindi lang sinabi na, hindi, traitor at arrogante talaga yung si Duterte. Tama na. Parang mga DDS, di ba? Pag sinabing bangag, yun na yun. Period na yun. Wala nang kasunod. Pero eto, pag sinabing traitor, arrogante, merong paliwanag. Pero yung mga DDS, pakinggan nyo. Pag sinabi nilang bangag si Pangulo, hanggang dun lang, wala nang paliwanag. Kung may magpapaliwanag man lang, sabi nila nakakangiwi-ngiwi daw. Pag tinitigan nyo naman si Pangulo, hindi. Gwapong-gwapo naman si Manong Bongbong ko. Kahit ilalaglag niya si Martin. Manong Bongbong Eto na. Pasok. Nung successive na 3 years mayor, walang papalit sa kanya kasi maliit pa yan si Sara. At si Pulong noon, budget na yan. Budget yan dahil doon sa mga karnaping. Halaka! Si Pulong budget daw dahil sa nasasangkot sa karnaping. Grabe mga kababayan, talagang sanay sa krimen. Sangkot pala si Pulong daw sa karnaping. Hindi pwede niyang na itulak. Kaya pinatakbo niya yung
Ah. kanyang administrator na si Ben de Guzman. Oo. No? Yan si de Guzman. Nanalo si Ben de Guzman. At nanalo, siyempre bilang mayor, gumawa rin siya ng kanyang pamaraan para serbisyuhan ng mga tao sa Oo. Davao. Tapos, Ang ginawa ni Digong, natakot siya baka hindi na siya makabalik. natakot. Siniraan niya ng siniraan Sino? si Digong, Ala si ka. de Guzman. Nako! Kaya nagkalaban na sila. Anak! Kasi magaling manira yan si Digong. Halata naman, di ba, mga kababayan? Magaling daw manira si Digong. Kaya nga yung ginawa noon sa kay Pinoy, di ba? Ngayon, ginagawa kay Pangulong Bongbong, di ba? Magaling talaga manira. Ako naniniwala kasi nakikita natin kung paano manira di ba? Tuloy. Di ba? Ano sinabi niya? Weak leader yan. Ayun. Weak leader ka ng weak leader, napunta ka. Paggising mo, nasa dahig ka na. No? Sabi ni Digong, weak leader, ay may bangag tayong presidente. Porke hindi sumasagot, porke mabait, porke okay. Ayun. Isang araw, paggising mo, nasa dahig ka na. Tuloy. Grabe yan manira. Aha. Lahat gagawin yan. Masira ka lang. Naku. Lulumpuhin ka niyan. Naku. Gamit yung mga ano niya, galamay niya sa Davao Ala na ka. mga mamatay tao. Ala ka. Kaya kailangan huwag kayong magsalita doon sa Davao. Sa Davao pag pumunta kayo, huwag kayong magkwento doon sa mga nangyari sa Pilipinas. Naku. Pabayaan ninyo silang magkwento kasi mga galit yan. Baka anuhin kayo. Pero sa amin, hindi ako pwede nila takutin. Dahil yung mga tao doon, hawak ko. Nako. Bakit? Pinapalamon ko rin. Hindi rin basta-basta pala itong si Kuya, tuloy. Ganun lang. Ah. Kaya ang tao sa Davao, pag pinapalamon mo yan, maging hari ka sa puso nila. Halak ka, kailangan pakainin pala natin ang taga Davao. Sa bagay, mga kababayan, nakita nyo naman yung datos, ang pinakamahirap na lungsod sa buong Pilipinas ay Davao City. Ano ba, mga patay gutom ba sila, Kuya? Grabe ka naman, tuloy. Ganyan, kailangan taasan mo yung ano mo, na matalo mo yung, kasi wala namang binibigay yan si Duterte, kundi puro pananakot lang yan. Nananakot lang daw doon sa Davao City, hindi daw nagbibigay ng pera. Saan sila? Doon sa laging takot o doon sa... At saka ginagalang talaga nila ako doon sa amin. Ayun, ayan hindi basta-basta pala si Kuya Hindi basta-basta si Kuya. Dahil ginagalang pala ito sa Davao. At saka, nung naging... Siyempre, naglaban na sila. Nakwento ko na yun, yung basura noon, na hindi napupulot dahil sinira ni Digong yung mga truck. Hala ka, kaya pala ginawa ang propaganda ni Digong daw, yung pong mga basura. Ang ginawa ni Duterte, yung nakakulong sa dahig, abay sinabutahe. Sinira yung mga truck para hindi makapaghakot ng mga basura at ginamit na propaganda. Galing talaga ni Digong, Walang ya talaga yan Digong na yan, tuloy. Hindi kinabit yung mga pisa. Nako. Di ba? Kininto ko na yan. Na hindi. Kikonsabo niya yung mga makiniko. No? Tapos nung nanalo, siyempre sira na si de Guzman. Mayroon nga pinatayo si de Guzman dyan na kulisyong na Davao Ultra Stadium para sa basketball. Yung de Guzman pala yun. Yun daw po ang nakapagpatayo ng Coliseum Basketball Court, ganon. Kaya ang Davao guys, walang basketball court yan. Bakit? Wala yan. Kaya mga tao dyan lang sa kasada lagi dyan lang sila. Mga barangay-barangay. Oo nga, no? Ang laki-laki ng Davao tapos wala man lang cover court. Tuloy. Nakapagawa dyan ng mga basketball court, yun si Nograles. Karamihan dyan, tingnan nyo. May tatak Nograles yan. Pagkatapos... buti pa pala yung Nograles, yung pa pala yung mga nagpatayo. Sabi rito, pakainin mo paring mic ang mga taga Davao. Baka maging matapang na silang magsalita tungkol sa Davao.
Oo nga, no? Oo, hayaan mo, ha? Oo, Jasmine Indes Hidalgo, oh, yung late ka na. Oo. Di ba? Nabalik siya pagka Oo, mayor. Jacob Garahe. Una niyang Garage. siniraan si Respicio. Mm. Pangalawa naman yung Mm. si Bindi Guzman. Nako. Oh. Ito na naman. Oh. Sino naman siniraan niya nung tumakbo siya bilang presidente? Oh, sino? Di ba? Oh, sino siniraan? Si Aquino. Oh, kita nyo si Aquino siniraan, laglag bala. Di ba pinapaliwanag ko yan, mga kababayan? Yung laglag bala, gawa ni Duterte yan. Binubulag lang kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Di ba? Ano? Benji Uy. Boss Mike Cervera may dumating na sa Davao. Expectation, gasoline, reality, droga pala. Kaya nga, droga. Nung panahon ni Pinoy, mga kababayan, yung pong laglag bala, gawain ni Duterte, mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Gawain niya yun. No? Ayaw nyo maniwala kay Mike Cervera, ilang beses. Di ba? Oo. Boss Mike, huwag mo nang idadamay si Martin. Tuloy. Ganun siya ka-traidor yan siya. Napaka-traidor. Oo. Pero magaling yan siya Sa? magbigay yung pakainin ka ng pera. Kaya yan marami pa rin mga DDS ngayon na diehard sa kanya. Dahil magaling palamunin ka. Pag tingin niya maasahan to, magaling manira. Palamunin yan. Ganun pala, nagbabayad pala si Digong. Kaya wag na kayo magtaka sa mga vlogger nila. Di ba? Pinapalamon daw ni Digong eh. Noon lang ang tirada niya. Yan tao madali madali matukso. Yun. Kaya lang. Yung mga mukhang pera, no? Yung mga mukhang pera dyan. Di ba? Oo, yung mga mukhang pera na kahit kaibigan, kahit na gumawa sa'yo ng mabuti, ilalaglag mo siya, ganun. Di ba, no? Parang yung matabang bakla. Ganon, ano? Tuloy. Pagdating ng panahon, kawawa sila. Diba? Yan. Nabudol sila ni Digong. Pabayaan na sila mga kaso nila. Kaya maraming nakulong sa mga DDS. Naku, marami daw nakulong. Kita nyo si Ramil Madriaga, di ba? Ano nangyari kay Kuyang Ramil Madriaga? Kita nyo mga kababayan, no? Ayaw paniwalaan ng mga DDS na tanga. Ayaw nilang malaman ang katotohanan. Saan ba talaga kayo? Sa katotohanan magbubulag-bulagan na lang kayo dahil sa mga Duterte. Ako mga kababayan, gusto ko laging sa katotohanan. Tuloy. Ito na ngayon. Nung sila na noon, dikit. Alam mo yan, guys. Yung si BBM. Takot si Digong dyan. Nako, takot pala yan. Jane Wanson, Lunita, takot pala Nick Candido, JC, Heidi Pantino. Takot pala yan si Digong kay Pangulong Bongbong. Talaga? Noon, dikit. Alam mo yan, guys. Yung si BBM. Takot si Digong dyan. Hala ka. Kasi Marcos yan eh. Takot! Takot pala si Digong paano? Paano pang matatakot si Digong ngayon marami nang nanakaw na pera. Pwede nang lumaban ng harapan kay Pangulong Bongbong. Marami nang naipong pera si Duterte. Siyempre, di ba? Mga kababayan, nakuha ninyo? Kaya natatakot yun Alam niya, mayaman si Pangulong Bongbong Alam niya kung anong klase si senior. Naku, buti kung hindi siya bitayin noon. Nako. Siya? Naku, padampot siya kagad noon. Delikado yun. At saka ito si BBM, kung hindi na bago yan, delikado rin. Mabuti nakapag-asawa ng mga aranita. Nako. At naging matuwid kasi kilala yan noon. Ako may alam ako dyan, nung nag-aaral yan sa London. Doon niya nag-aaral eh. Sa London. Tama. May alam ako dyan kung paano matapang din yan. Nako! Tapang yan pero nagbago lang yung tapang niya. Hindi na tapang na yung Pasagulero.
Bunga-bunga nga. Bunga nga. Dati mga kababayan, promise. Totoo 'yan, sabi ng mga mga kakilala ko. Oo. Yung mga kaidara ni Manong Bongbong, tapang daw 'yan. Siyempre mga kababayan, mula nang nag-asawa at nakilala ang ating First Lady, galing talaga ni First Lady, no? Oo, napagbago niya daw si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba, no? Ikaw Alicia Duran tuloy. Ganda naman ang paliwanag Bunganga ng bunganga. Oh. Tulad nila Sara, hindi na ganyan. Hindi Hindi na. alam ni Sara yan. Pero marunong din yan. Bumaril. Nako! Sharpshooter Diba? Bata pa lang si Manong Bongbong, bumabaril na, nagpa-practice na. Ay, nako mga kababayan ko, hindi nyo ba na alam yon? Na sharpshooter si Manong Bongbong ko? Ewan ko lang doon sa pinsan kung sinushoot no na. Pero si Manong Bongbong talaga sharpshooter yon. Di ba? Eto na. Naku, takot si Digong dyan. Ako. Ganyan-ganyan lang yan si BBM. Pero alam ko. Kasi pumunta yan sa amin. Nako, yan na. Kasakay ng Philippine Airlines. Pinalanding doon. Oo. Yung Philippine Airlines na hindi yung kalakihan Pinalanding doon. Sa amin. Doon yan. Nung hinahanap. Hindi ko lang sasabihin. Kasi itong mga baguhang DDS, wala pang alam yan Wala, bobo yung mga yan, kuya. Wala daw kayong mga alam, mga DDS kayo, mga bobo raw kayo. Buti pati si Mike Cervera, maraming alam. Tuloy. Sa mga nakaraan noon, wala yan, ang alam lang nila na magaling yan si Digong. Kasi yung propaganda nga sa mga noon, mga DDS, hindi pa yan DDS sila. Nagtatago pa yan sila sa Davao. Mga bayaran. Ang unang binabayaran niya Digong noon, Sino? yung mga rebel returnes, taga-Kalinan. Pati pala mga rebelde, mga kababayan. Tapos binibintang kay Pangulo na maka-NPA daw. Diba? Yun yung bagong propaganda nila ngayon si Bongbong. Makakaliwa. Yung pala, mga kababayan ko, Jacob Garage. Si Digong palang nagbabayad sa mga makakaliwa. Diba? Oo, diba? Mabuhay ang epic! Gumaganon si Digong noon. Tuloy. Kalinan, nandyan, nakatira sila. Ngayon, matanda na yun. Kabats pa yun nila ni Bato-bato. Sabi ni JC Piña Rubio, ikaw pa, Boss Mike, proud ako sa'yo. Bakit naman ikaw talaga? Fake news yun, si Mike Cervera. Huwag kang JC Piña Rubio, huwag kang maging proud kay Mike Cervera dahil fake news yun. Lagi na lang fake yung mga binabalita nun. Ito na, pasok. Kaya, ngayon alam na ninyo wag na talaga ninyong pabalikin. Hindi naman talaga makabalik yan si Sara kasi wala man niyang alam. Wala, bobo. Ang layo niyan kay BBM. Nako, delikado si BBM. Delikado ang mga Marcos pag kinakalaban mo yan. Matalino yan. Kaya lang, si BBM, bagong buhay na. Kaya yung mga... Puntahan mo sa channel niya, Lynn Mariano, hinahanap mo si Boss Mike Kayo, mga alagad kayo ni Mike Cervera, no? Partiniko na ako. Tuloy. Ang Florindo dyan sa Davao, sa Lodoya talaga, hindi talaga alis yan sa mga Marcos. Grabe, no? Yung mga mayayaman dyan. Hindi yan naalis. Kakampi talaga yan kay BBM. Kita nyo? Yun ang totoo. Yun ang totoo. Kakampi lahat kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pala kukunti lang yung pirma nila na nakuha sa Davao City. Ngayon, alam nyo na mga kababayan, haba nang binigay ko ng oras dito. Our beloved Boss Mike Cervera.